sa isang maliit na barangay sa gilid ng palayan sa Bulacan. Maagang nagising si Yong kahit hindi pa tumitilaok ang manok. Dahan-dahang bumangon si Yong mula sa papag. Maingat niyang iniangat ang kulambo para hindi magising si Marie na katabi niyang natutulog. 7 taong gulang pa lamang ang bata pero parang sanay na rin sa hirap ng buhay. Paglabas niya sa maliit nilang silid, bumungad ang mahinang ilaw ng gasera sa kusina. "Gising ka na?" Mahina ngunit masiglang bati ng asawa niyang si Lani. Nakasanayan na," sagot ni Yong habang inuunat ang likod. "Anong oras na?" "Mag-aalas 4 pa lang, hindi ka ba pwedeng humiga pa?" Umiling si Yong at umupo sa bangkito. "Mas okay ng maaga. Baka may ipagawa ang foreman." Sa maliit na kusina, pinapaypayan ni Lani ang apoy sa kahoy na panggatong. Nagluluto ito ng tuyo at kumakalat ang maalat na amoy sa buong bahay. "Pasensya ka na, tuyo na naman," sabi ni Lani at bahagyang nahiya. "Wala na kasing natira sa last mong budget na ibinigay sa akin." Ngumiti si Yong. "Masarap ang tuyo kapag ikaw ang nagluto." "Bolero ka na naman, ang aga-aga pa," sagot ni Lani pero napangiti rin. Maya-maya ay nagising na ang anak nila. Siya na ang nag-asikaso ng mga kailangan nito. Kaya naman ni Yong. Sa mesa na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, nakaupo na si Marie. Inaantok pa ang mga mata pero hawak ang maliit na suklay. "Nay!" Mahinang tawag ng bata. "Terintas po ulit?" Lumapit si Lani at umupo sa likod ng anak. "Oo naman, 2 tirintas gaya ng gusto mo. Yung mahigpit po para hindi magulo sa PE." Habang hinahati ni Lani ang buhok ni Marie, napatingin siya sa manipis na dingding ng bahay. Yero ang bubong, may ilang butas na tinapala ng karton at plastik. Kapag malakas ang ulan, may tumutulo sa gilid ng kama. Nangungupahan lang sila roon. Isang kwarto, maliit na kusina, at banyong yari sa hollow blocks na hindi pa sementado ang sahig. Hindi marangya, hindi rin matibay, pero sa mata ni Yong, sapat na yon. Basta may bubong, basta sama-sama sila ng kanyang pamilya. "Tatay, kailan po tayo magkakaroon ng bahay na hindi tumutulo?" tanong ni Marie. Sandaling natahimik si Yong. "Kapag nakaipon ng tatay, magkakaroon din tayo ng sariling bahay. Mamaya, ayusin ko muna yan para hindi kayo mabasa ng nanay mo." Pagdating ni Yong sa construction site, unti-unti nang nagliliwanag ang langit. May mga kasamahan na rin na dumating. "Uy, Yong!" tawag ni Carlo at isa sa mga mason. "Maaga ka na naman." "Ganun talaga," sagot niya habang isinasabit ang lumang tuwalya sa balikat. "Balita ko, tapos na raw ang kabilang building," sabi ni Carlo. "Tapos na? E di may kasunod." Umiling ito. "Di ko alam, tahimik ang foreman eh." Bahagyang kumunot ang noon ni Yong pero hindi siya nagsalita. Nag-umpisa silang magtrabaho. Naghalo ng semento, nagbuhat ng hollow blocks, akyat baba sa scaffolding. Bandang tanghali, pinatawag sila ng foreman. "Oh mga pare, tapos ng proyekto natin dito." Nagkatinginan ang mga trabahador. "May kasunod po ba, boss?" tanong ni Carlo. Napabuntong hininga ang foreman. "Sa ngayon wala pa. Naghihintay pa ng approval ang susunod na site." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Yong. Ilang linggo ho kaya?" Hindi ko masasabi. Pwedeng isa, pwedeng buwan. Naririnig ko kasi parang may malaking problema raw kaya hindi matuloy. Ganun talaga sa kontrata. Kapag may project, may trabaho. Kapag wala, di pahinga muna." Pahinga. Sa iba, pahinga yon. Sa kanila, gutom ang kahulugan nun, kaya hindi pwedeng wala. Umuwi si Yong ng mabigat ang dibdib. Hindi niya alam kung paano sila sa mga susunod na buwan. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Wala nga naman kasing masyadong trabaho sa lugar nila. Kaya talagang may pagkakataon na halos wala na silang makain. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Marie.
Tatay, may star po ako sa math. Pinakita ng bata ang papel na may malaking bituin. Ang galing ng anak ko. Pinilit niyang ngumiti. Napansin ni Lani ang kakaiba sa mukha niya. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba? Wala pang kasunod na project, sagot ni Yong. Baka wala na naman akong trabaho. Mahihirapan na naman tayo nito. Hindi sure kung ilang araw. Pwedeng linggo, pwedeng buwan. Pero baka hindi na matuloy kasi kaunti lang naman ang mga project dito. Nade-delay pa raw. Umupo si Lani sa bangkito. Yong, alam ko, sagot niya agad. Uutang na naman sa tindahan. Utang na naman. May kaunti pa naman tayo sa alkansya. Napabuntong hininga siya. Pang ilang araw lang yan. Mauubos ang pera natin kung puro gastos lang. Kailangan tuloy-tuloy talagang trabaho. Hirap naman kasi sa trabaho ko, palaging pabugso-bugso. Sandaling nagkatinginan ang mag-asawa. Sa mga matang yon, parehong may takot. May isa pa, dagdag ni Lani at halos pabulong na. Pinapalayas na tayo ni Aling Cora. Parang huminto ang mundo ni Yong. Ano? 3 buwan na tayong delay. Mabait siya pero may uupa na raw na iba. Kailangan na raw natin umalis sa susunod na buwan. Napahawak si Yong sa noo. Sa susunod na buwan? Tumango si Lani. Pasensya ka na. Hindi ko agad sinabi. Ayoko naman sanang dumagdag sa iniisip mo. Lumabas si Yong at umupo sa labas ng bahay. Sa harap niya, ang palayan na kumikislap sa hapon. Dati, kapag ganoong oras, iniisip niya lang kung anong ulam. Ngayon, iniisip niya kung saan sila titira. Lumabas si Marie at umupo sa tabi niya. Tatay, bakit po kayo malungkot? Hindi ako malungkot, anak. Sagot niya agad. Bakit tahimik po kayo? Hinaplos niya ang buhok ng bata. Nag-iisip lang si tatay. Tungkol sa bahay? Napatingin siya sa bata. Narinig mo? Tumango naman si Marie. Opo, minsan po naririnig ko po kayo ni nanay. Napabuntong hininga si Yong. Huwag kang mag-alala. May gagawin si tatay. Ano po? Hindi agad siya nakasagot. Sa isip niya, umiikot ang mga posibilidad na pwede niyang gawin para sa kanyang pamilya. Bumalik sa Maynila, maghanap ng ibang site, mag-apply sa factory, mangutang, pero hanggang kailan. Tahimik ang hapon sa Bulacan. Ngunit sa loob ni Yong, maingay ang takot at mas maingay ang mga responsibilidad na kailangan niyang gampanan. Hapon na nang dumating si Carlo sa bahay nila Yong. Pawisan ito, may dalang plastic na may lamang tinapay. Nakita nito si Yong na nakaupo sa labas. Nakasandal sa poste ng bahay, nakatingin sa palayan na unti-unti nang kumukulay ginto sa dapit hapon. Uy! Tawag ni Carlo habang papalapit. Tahimik ka na naman. Napatingin si Yong. Oh, anong atin? Umupo si Carlo sa tabi niya. May balita ako. Mas maraming trabaho sa Maynila. Bahagyang napatingin si Yong ng mas diretso rito. Maynila? Mas malaking project. High-rise daw. Ganun. Kailangan daw ng dagdag na tao. Mas mataas ang sahod. Hindi agad nagsalita si Yong. Magkano naman? Halos doble kumpara rito. May overtime pa. Libre daw ang barracks. Ang pinsan ko nandun. Siya mismo nagsabi sa akin. Kung gusto mo, pwede kitang isama. Naghahanap pa raw. Tahimik ulit si Yong. Sa hindi kalayuan, naririnig niya ang mga halakhak ni Marie na naglalaro sa lupa. Gumuguhit ng bahay-bahayan gamit ang patpat. Malayo, mahina niyang sabi. Malayo, oo, sagot ni Carlo. Pero isipin mo, mas mabilis kang makakaipon. Saka may mga project na pabahay doon ng gobyerno. Baka makakuha ka para naman may sarili na kayong bahay. Pwede mo namang isamang mag-ina mo. O kung hindi, iwan mo muna dito habang nag-iipon ka. Umiling si Yong. Ayoko magkahiwalay kami. Saka bawal na kami rito mangupahan. Pinapalayas na kami ng may-ari kasi ibebenta na raw sa iba ang lupa niya. Napabuntong hininga si Carlo.
Yung hindi na option ng manatili dito, pinapalayas na rin naman pala kayo. Eh di lalo na. Ano pang hinihintay mo? Natuluyang maubos yung pera nyo bago kayo umalis dito. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng hangin sa palayan ang maririnig. Pag-iisipan ko, Sagot ni Yong. walang masama sa probinsya, dagdag ni Carlo. Pero minsan, kailangan mong umalis para may mabago naman sa mga buhay ninyo. Lalo na kung wala namang pag-usad ang pamilya mo. Pag-alis ni Carlo, lalo pang bumigat ang iniisip ni Yong. Lumabas si Lani at umupo sa tabi niya. Ano raw ang sabi? Tanong nito. May project sa Maynila. Mas mataas ang sahod. Natahimik si Lani. Maynila? Parang ang layo naman ng Maynila, Yong. Tumango si Yong. High-rise daw. Malaking kumpanya daw ang mga gagawin. Pwede raw akong dun tumira kasi may barracks o maghanap tayo ng mauupahan kung bawal kayong dalawa. Tapos uuwi na lang ako kada weekend. Napatingin si Lani sa palayan. Tahimik dito. Mas gusto ko rito pero wala tayong kasiguraduhan. Wala naman tayong ibang mapupuntahan. Mahirap ang buhay. Natatakot ako, Yong. Natatakot ka rin ba? Oo. Tapat niyang sagot. Pero mas natatakot ako manatili dito na walang mangyayari. Napatingin sila kay Marie na ngayon ay gumagawa ng maliit na bahay gamit ang dahon at putik. Nanay, tatay, tingnan niyo po yung bahay ko. Lumapit si Lani at ngumiti. Ang ganda naman. Dito tayo titira? Masayang sabi ni Marie. Napatingin si Yong sa anak. Parang may kumurot sa puso niya. Alam nito na wala silang maayos na tirahan. Gusto niyang ibigay ang lahat dito. Nag-iisa na nga lang, hindi niya pa mabigyan ng magandang buhay. Kinagabihan, nag-usap silang mag-asawa habang tulog na si Marie. Kung pupunta tayo ng Maynila, simula ni Lani. Kailangan nating ibenta ang ibang gamit. Kaunti lang naman ang gamit natin. Sagot ni Yong. Isang kama, isang mesa, ilang plato. May kilala ka ba ron? Umiling si Yong. Si Carlo may contact. Paano ang school ni Marie? Ililipat natin. Marami namang public school doon. Saad niya rito. Masikip, maingay at mausok doon pero may trabaho. Ayoko sana kayong ilayo sa ganitong paligid pero gusto ko rin na kung may ibang paraan naman, magawa ko para sa inyo. Sa mga sumunod na araw, naghahanda na sila sa pag-alis. Tumutulong na rin ang pinsan ni Carlo na ihanap sila ng mauupahang bahay roon. Isang umaga, kinausap ni Yong si Marie. Anak, maingat niyang simula. Pupunta tayo sa Maynila. Bakit po? Napangiti siya. Doon na magtatrabaho si tatay. Doon na tayo titira? Tumango siya. Oo. Malayo po ba? May palayan din po ba doon? Hindi agad siya nakasagot. Wala masyado. May lugar po ba akong paglalaruan? Napangiti ulit si Yong. Meron naman siguro. Napayakap ang bata sa kanya. Babalik pa po ba tayo dito? Yan ang hindi ko alam. Baka hindi na. Wala naman tayong kamag-anak at bahay dito. Sagot niya kahit hindi sigurado. Sa sumunod na mga araw, nag-impake sila. Inilagay ni Lani ang mga damit nila sa mga lumang bag. Ibinenta ni Yong ang ilang mga gamit sa kapitbahay para dagdag sa budget nila papuntang Maynila. Sigurado ka na? Tanong ni Aling Cora habang inaabot ang bayad sa kanya. Sayang naman. Wala rin naman po kaming choice. Sagot ni Yong. Pasensya ka na talaga. Kailangan ko na ring ibenta ang lupa. Tumango si Yong. Naiintindihan ko po. Sa huling gabi nila sa bahay, tahimik ang lahat. Nakahiga si Yong pero hindi makatulog. Pinagmasdan niya ang kisame, ang mga butas na dati niyang balak takpan. Yong, mahina ang boses ni Lani sa dilim. Tama ba tong gagawin natin na mas malayo ang lipatan natin? Hindi siya agad sumagot. Hindi ko alam kung tama. Sagot niya sa wakas.
Pero alam kong wala tayong aasahan dito. Kinabukasan, maagang maaga silang umalis. Habang umaandar ang bus, nakadikit ang mukha ni Marie sa bintana. Tatay, ang daming sasakyan. Ngumiti siya kahit kinakabahan. Mas marami pa doon sa pupuntahan natin, anak. Napatingin siya sa palayan na unti-unting nawawala sa tanaw nila. Iiwan na talaga nila ang buhay probinsya. Hinawakan ni Lani ang kanyang kamay. Kaya natin to. Para kay Marie, sagot niya. Habang papalayo ang bus sa Bulacan, naramdaman ni Yong ang halo-halong emosyon. Takot, lungkot, pag-asa. Iniwan nila ang tahimik na probinsya. Iniwan nila ang bahay na kahit tumutulo, naging saksi sa pangarap nila. Pero dala nila ang mas mabigat na pangarap, isang buhay na hindi na kailangang mangamba. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan eksaktong patungo ang landas nila. Pero pinili niyang maniwala na mas mabuti ang panganib kaysa pananatili sa lugar na unti-unti silang nilulunod. At habang hawak niya ang kamay ng mag-ina niya sa loob ng bus, tahimik siyang nanalangin. Dahil sa Maynila, hindi lang siya magiging construction worker. Magiging padre di pamilya siyang susubok baguhin ang kapalaran ng pamilya niya. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalayo. Pagbaba pa lang nila sa jeep sa Tondo, sinalubong na agad si Yong ng init na tila hindi galing sa araw, kundi sa mismong lupa. Parang nakadikit sa balat ang hangin na maalinsangan, mabigat at halos walang galaw. Ang init, reklamo ni Marie habang hawak ang kamay niya. Sanayan lang yan. Sagot ni Yong kahit siya mismo ay hirap huminga sa kapal ng usok at amoy ng estero. Dito na tayo? Tanong ni Lani habang nakatingin sa makikitid na eskinita. Oo, dyan sa dulo. Sagot niya. Tinuturo ang isang lumang bahay na dikit-dikit ang pinto. Parang mga kahon na pinatong-patong. Ang inuupahan nilang kwarto ay nasa 2nd palapag. Kahoy ang hagdan at umaalog sa bawat hakbang. Ingatan niyo ang mga paa niyo, paalala ni Yong. Pagpasok nila sa kwarto, tumambad ang 4 na sulok ng halos sakto lang sa isang higaan. Isang maliit na mesa at lababong nakadikit sa dingding. Ang bintana ay kasinlaki lang ng isang karton ng sapatos. May rehas at may telang nakasabit bilang kortina. Dito po tayo titira? Tanong ni Marie. Oo, sagot ni Lani, pilit na ginawang masigla ang tono. Ayusin lang natin, magiging maayos din ito. Inilapag ni Yong ang 2 malaking bag. Pinunasan niya ang noo gamit ang tuwalya. Masikip, bulong ni Lani. Pero malapit sa site, sagot ni Yong. Isang sakay lang, saka mas malitang tirahan, mas makakatipid tayo. Tayong 3 lang naman ang titira. Magkano ulit ang renta? Mas mahal kaysa dati, pag-amin ni Yong. Pero kaya naman. Hindi na nagreklamo si Lani. Tahimik nitong inayos ang mga damit sa maliit na estante. Siya naman, bumili ng ilang kailangan nila gaya ng bagong higaan at electric fan. Sa lutuan, saka na lang siguro. May karinderya naman sa tapat at mura lang ang kanin at ulam. Kinagabihan, habang nakahiga silang 3 sa iisang higaan, ramdam ni Yong ang init. Kaya yon at tutok na tutok sila ng electric fan. Tatay, bulong ni Marie. Maingay po, naririnig ko po ang mga tunog ng sasakyan sa labas. Saka hindi po ba sila matutulog agad? Gabi na po Kapag gabi, hindi po ba dapat natutulog na agad at hindi na po umaalis ng bahay? Sa labas, may nagiinuman. May batang tumatakbo, may motor na rumaragasa kahit hating gabi na. Hayaan mo na sila, anak. Ganito talaga dito. Mas maingay kapag gabi, sagot ni Yong. Ngumuso ang kanyang anak. Namimiss ko niya po agad ang palayan. Natahimik siya sandali. Ako rin. Sa mga sumunod na araw, paunti-unti ay nakapag-adjust na sila.
Nagmukha ng tahanan ng bahay. Nag-enroll na rin si Marie sa school na malapit lang. Ngunit kinabukasan, maagang gumising si Yong. Mas maaga pa kaysa sa dati. Nagbihis siya ng lumang pantalon at t-shirt. Dala ang baon na niluto ni Lani. Pagdating sa site, napatingala siya sa itatayong gusali. Mataas, bakal at semento ang nakapaligid. Mas malaki kaysa sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Uy, ikaw yung galing Bulacan? Bati ng isang trabahador. Oo, Sagot niya. dito mabilis ang trabaho. Pero mabilis din ang bayad. Sabi nito sabay tawa. Lumapit ang foreman. Ikaw si Yong? Opo. Marunong ka ba sa hollow blocks at plastering? Tanong nito. Opo, boss. Unang araw pa lang, ramdam niya ang bigat. Mas mataas ang aakyatan. Mas maraming materyales. Mas mabilis ang galaw ng tao. Pawis na pawis siya bago magtanghali, pero hindi siya nagreklamo. Nang matanggap niya ang unang sahod matapos ang isang linggo, matagal niya yung hinawakan bago inilagay sa bulsa. Kahit paano, mas malaki nga ang kita niya roon kaysa sa probinsya. Dumaan na muna siya sa palengke para bumili ng ilang kailangan ni Marie sa paaralan. Mas magandang maaga niyang bilhin para hindi siya mamroblema. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Marie. Tatay! Sagot niya pero nakangiti. May pasok na po ako sa susunod na buwan, sabi po ni nanay. Oo nga, Sabi niya. may surprise ako sa'yo. Ingat ka sa hagdan, paalala ni Lani habang umaakyat siya. Pagpasok sa bahay, inilabas niya mula sa plastik ang isang kahon. Tiningnan niya ang anak na nakikitaan niya na agad ng saya sa mukha. Para kanino po yan? Tanong ni Marie. Sino bang anak ko rito? Buksan mo. Maingat na binuksan ng bata ang kahon. Sa loob, bagong sapatos na itim at makintab. Para po to sa akin? Oo, para sa pasukan mo. Napatalon si Marie. Nanay, tingnan mo binili ako ni tatay ng mga sapatos po. Isukat mo. Sabi ni Yong. Umupo si Marie at sinuot ang sapatos. Medyo malaki ng kaunti. Sinadya niya yon dahil madaling lumaki ang paa nito. Sakto lang po, masaya niyang sabi. May isa pa. Dagdag ni Yong. Inilabas niya ang bagong uniform nito. Alam niya naman ang sukat ng anak, kaya siya na ang bumili. Ayaw din kasi ni Lani na nakikipagsiksikan sa palengke. Kaya kapag may oras, si Yong na talaga ang namimili. Ang ganda! Bulong ni Marie habang hinahaplos ang tela. Sukat mo. Habang nagpapalit ang bata sa likod ng kortina, nagkatinginan si Yong at si Lani. Salamat, mahinang sabi ng asawa niya. Lumabas si Marie na suot ang bagong uniform. Medyo maluwag pero maayos namang tingnan. Tatay, mukha po ba akong matalino? Natawa siya. Matagal ka ng matalino. Parang iba po ako, sabi ng bata habang umiikot. Ang ganda po ng uniform, tay. Gustong gusto ko po. Habang pinapanood niya si Marie na masayang umiikot sa masikip nilang bahay, may kung anong gumaan sa dibdib ni Yong. Kapag ganoon ang anak niya, nararamdaman niya na may patutunguhan ang kanyang pagod. Isang umaga, pawisan na si Yong kahit hindi pa sumisikat ng todo ang araw. Nasa ika-4 na palapag sila ng ginagawang gusali. Nag-aayos ng bakal para sa susunod na buhos ng semento. Uy, Yong! Sigaw ni Ben habang inaabot ang dulo ng rebar. Hawakan mo to ng maayos. Hawak ko! Sagot niya, pilit na nilalakasan ng boses para marinig sa gitna ng ingay ng mga martilyo at makina. May kakaibang tunog siyang narinig, parang bakal na kumikiskis sa bakal. Pre, naririnig mo ba yun? Ang alin? Sigaw nito pabalik. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya na ang bahagyang pag-uga ng tinutungtungan niya. Isang saglit lang yon. Sandali! Nasambit niya. At biglang bumigay ang tabla sa ilalim niya.
Wala siyang oras para mag-isip. Isang iglap lang, parang gumalaw ang lahat at wala ng kontrol si Yong. Narinig niya ang sigawan ng mga kasama. "Yong! May nahulog!" Sa pagbagsak, tumama ang likod niya sa isang bakal at ang kaliwang paa niya ang unang sumalo ng bigat. May narinig siyang tunog. Hindi niya alam kung bakal ba o buto. "Si Yong! Tawagan niyo si engineer! Tumawag agad ng ambulansya!" Pagkatapos, puro sakit na lang ang naramdaman niya. Matinding sakit na parang mawawala na siya ng buhay. Hindi siya agad nakahinga. Parang may mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pilit niyang igalaw ang paa, pero parang may apoy na sumiklab mula sa tuhod pababa. "Yong! Yong, huwag kang gagalaw!" Sigaw ng isang kasamahan habang tumatakbo papalapit. "Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ni Foreman. Namutla siya. Pinilit niyang magmulat ng mata. Pre, ang paa ko!" Mahina niyang sabi. "Okay lang yan, dadalhin ka sa ospital," sagot ni Ben habang nanginginig ang boses. Naririnig niya ang mga yabag, ang kalansing ng bakal, ang sirena sa hindi kalayuan. Pagdating ng ambulansya, pakiramdam niya ay malayo na ang lahat. Parang hindi na siya nakahiga sa semento, kundi lumulutang sa pagitan ng ingay at katahimikan. "Sir, gising pa ba siya?" Tanong ng isang medic. "Gising pa," sagot ni Ben. "Sir, anong pangalan mo?" Yong, mahina niyang sagot. "Yong, wag kang matulog, tingnan mo ako. San masakit?" Mabilis ang kanyang paghinga. Kaliwang paa. Hindi ko alam, lahat masakit." Pautal-utal niyang sabi. Pagkatapos noon, parang unti-unting nagdilim ang paligid. Nang magising siya, puti ang kisaming bumungad sa kanya. Hindi siya agad nakaunawa kung nasaan siya. May amoy ng gamot at alkohol sa paligid. Sinubukan niyang igalaw ang ulo niya. "Oh, gising na siya," narinig niyang sabi ng isang babae. Nasa ospital pala siya. "Sir, nasa ospital po kayo. Nahulog po kayo sa site," sabi ng nurse. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa katawan niya. May benda ang braso niya. Mabigat ang kaliwa niyang paa at hindi siya makagalaw. Biglang bumukas ang pinto. "Yong!" Iyak na tawag ni Lani. Nasa likod nito si Marie na namumugto ang mga mata. "Tatay!" "Anak!" bulong niya. Lumapit si Lani at hinawakan ang kanyang kamay. "Sobrang nag-alala ako sa'yo. Yong, natakot ako." Kahit maraming masakit, pinilit ni Yong na gawing panatag ang kalooban ng kanyang asawa. Magiging okay naman ang lahat. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng doktor na pumasok sa kwarto. "Kailangan po nating pag-usapan ang kondisyon ng paa ninyo," saad ng doktor. "Malalim ang sugat, nadurog ang buto at naapektuhan ang daluyan ng dugo. May impeksyon na rin po." "Impeksyon?" Ulit niya. Tila hindi maintindihan ang mga salitang yon. "Opo, sinubukan na po naming linisin at gamutin, pero kumakalat po talaga at maaaring makaapekto sa inyo sa mga susunod na araw. Maaaring okay po kayo ngayon, pero magiging kritikal ang lagay mo kung hindi natin bibigyan ng aksyon. Kung hindi po natin ito maaagapan, maaaring kumalat ang impeksyon sa buong katawan at delikado po yun." "Anong gagawin?" Garalgal ang boses na tanong ni Lani. "Kailangang putulin ang bahagi ng paa para hindi na kumalat ang impeksyon." Umawang ang bibig ni Yong. Gusto niyang isipin na mali lang ang dinig niya. Baka panaginip lang ang lahat. Pero batid niyang totoo ang lahat ng mga nangyayari. Hindi yon panaginip lang. Putulin? Halos pabulong na tanong ni Yong. Hindi pwede. Bakit puputulin? Mawawalan ako ng paa. Hindi po ba pwedeng gamutin na lang? Pilit pa ni Lani. Napabuntong hininga ang doktor. Ginawa na po namin ang lahat. Kung hihintayin pa natin, mas malaki ang mawawala. Sorry to say this, pero yun na lang po talagang tanging paraan para hindi kumalat ang impeksyon. Mas malaki ang mawawala. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas malaki pa sa paa.
Pero parang sinabi na rin ito na mas magiging komplikado ang buhay niya kung hindi yun gagawin. Tay, mahinang tawag ni Marie. Hindi siya makatingin sa anak. May iba pa po ba kayong tanong? Tanong ng doktor. Hindi siya nakapagsalita. Si Lani ang sumagot. Kung yun po ang makakapagligtas sa buhay niya, naramdaman niyang pinisil ni Lani ang kanyang kamay. Yong, kailangan. Gusto niyang tumutol, gusto niyang sabihin na hindi, na kaya pa, na wag na lang. Pero ramdam niya ang kirot na hindi na normal. Himala pa nga yata na nagising siya. Pero kailangan niyang manatiling buhay. Kailangan niyang manatiling buhay para sa kanyang mag-ina na umaasa sa kanya. Gawin niyo po basta mabuhay pa ako. Mahina niyang sabi. Hindi maalala ni Yong kung paano siya dinala sa operating room. Huling naaalala niya ay ang malamig na ilaw sa itaas at ang telang nakaharang sa mukha niya. Sir, huminga po kayo ng malalim, sabi ng anesthesiologist. Huminga siya roon at agad niyang naramdaman ng sakit. Pagkatapos nun, nagdilim ang lahat sa paningin ni Yong. Nang magising siya ulit, tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa sa dati. Mabigat ang pakiramdam niya. Parang may kulang na hindi lang sa kalooban niya, kundi sa labas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa ilalim ng kumot. May umbok hanggang tuhod at wala na ang ibaba noon. Tumulo ang kanyang mga luha. Tinitigan lang niya ang espasyo kung saan dati naroon ang mga paa niya. Yong, mahinang tawag ni Lani mula sa gilid. Hindi siya sumagot. Successful ang operasyon, dagdag nito habang nanginginig ang boses. Magiging okay ka rin? Tahimik pa rin siya. Parang ang hirap iproseso sa kanyang isipan na may kulang na sa kanya. Lumapit si Marie sa kabilang side ng kama. Tatay, okay ka lang po? Gusto niyang sabihin na oo. Pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng okay na yon. Wala na, mahina niyang sabi. Wala na ang impeksyon, mabilis na sagot ni Lani. Umiling siya ng bahagya. Wala nang pa ako. Natahimik si Lani saglit. Pero buhay ka, yun ang mahalaga. Magiging okay din naman ang lahat. Buhay. Oo, buhay siya. Pero nararamdaman niyang hindi na siya buo. Isang construction worker na hindi na kayang umakyat ng scaffolding. Isang ama na hindi na kayang tumakbo kapag tinawag siya ni Marie. Pinikit ni Yong ang mga mata. Sa likod ng mga talukap, bumalik ang alaala ng pagbagsak niya. Tatay, ulit ni Marie. Hindi ka na po ba makakalakad? Hindi siya agad nakasagot. Makakalakad pa rin, sagot ng nurse na nasa likod. Mukhang nararamdaman na ang lungkot nilang buong pamilya. May mga paraan naman, saka kahit na wala na siyang paa, hindi ibig sabihin na wala na siyang magagawa. Marami akong nakilala na may kakulangan, mga person with disability pero nakakaya nilang mabuhay at makisabay sa ibang tao. Pero parang kahit anong sabihin sa kanya, tila hindi magiging sapat. Hindi na katulad ng dati. May nawala na sa kanya. May bahagi ng sarili niyang hindi na maibabalik. Natatakot na si Yong na sa pagkawala ng paa niya, nawala na rin ang kakayahan niyang maging sandigan ng pamilya. Sa mga sumunod na araw sa ospital, tila humaba ang oras. Hindi pa rin sanay si Yong sa bigat ng kaliwang bahagi ng katawan niya. Kapag nagigising siya sa madaling araw, otomatiko niyang sinusubukang igalaw ang ibabang bahagi. Bumabalik ang katotohanang wala na yon. Isang umaga, nadatnan niya si Lani na may hawak na papel at ballpen. Mukha itong pagod, may eye bags, pero pilit na inaayos ang postura. Gising ka na? Tanong nito at pilit na ngumiti. Gusto mo na bang kumain? Oo, maikling sagot ni Yong. Saan ka galing? Sa billing section, napakunot ang noo niya. Magkano na? Hindi mo na kailangang isipin yon. Umupo ito sa tabi ng kama.
Sagot ng kumpanya ang pagpapagamot mo. Yung operasyon, gamot, pati kwarto. Napapikit siya sandali. Salamat naman. May compensation din daw, dagdag nito. Pero hindi pa malinaw kung kailan ibibigay. Hindi raw malinaw kung kaninong kasalanan ang nangyari. May investigasyon pa. Natahimik siya. Naalala niya ang tunog ng bakal, ang pag-uga ng tabla. Hindi ko kasalanan yon. Alam ko, mabilis na sagot ni Lani at hinawakan ang kanyang kamay. Alam ko, mabuti na lang nandoon ang asawa niya. Kahit paano, gumagaan ang kanyang kalooban. Pumasok ang doktor para sa follow-up. Kamusta ang pakiramdam? Masakit pa rin ho. Sagot ni Yong. Normal lang yan. May tinatawag tayong phantom pain. Pakiramdam nyo may paa pa rin kahit wala na. Mayroon nga siyang nararamdaman na ganoon. Parang nangangati pa nga. Nagkakaroon ng imahinasyon na may paa pa rin siya. Unti-unti pong mawawala yan. Kailangan nyo ng therapy paglabas. Saad ng doktor. Magkano po ang therapy? Biglang tanong ni Lani. Nagkatinginan sila ng doktor. May social service po tayo na pwedeng makatulong. Marami pang sinabi sa kanila ang doktor na dapat nilang gawin. Pag-alis ng doktor, tahimik silang mag-asawa. Lani, Tawag niya. may pera pa ba tayo? Tanong ni Yong. Sandaling hindi sumagot si Lani. Meron pa naman, yung natira sa huling sahod mo, saka may kaunti pa sa binigay ng company. Gano katagal aabot? Umiling ang kanyang asawa. Hindi ko pa alam. Narinig niya ang bigat sa boses nito. Ang bawat buntong hininga ay parang may kasamang takot. Ganoon sila palagi kapag wala na siyang trabaho at uutang na naman sila. Pasensya ka na. Bulong niya. Bakit ka ba humihingi ng pasensya? Sagot ni Lani. Hindi mo naman ginusto. Pero ako ang... Hindi, putol ni Lani. Buhay ka, yun ang mahalaga. Wag mo nang isipin. Alam kong mabibigat ang problema natin ngayon, pero mas bibigat pa yan kung iisipin lang natin ng paulit-ulit. Pinilit ni Yong na itikom ang bibig. Siguro nga, mas lalo siyang hindi nakakatulong. Pero paano niya pipigilan ang pagiging negatibo kung may nawala sa kanya? Maya-maya ay umalis na si Lani para sunduin sa school si Marie. Matyaga siyang naghintay roon. Pilit niyang pinapakalma ang sarili para naman hindi na sila magtalo na mag-asawa. Ilang oras ang lumipas, dumating si Marie, dala ang drawing nito. Tatay, tingnan mo po ang drawing ko. Ang ganda po, tay. Isang stick figure na may 3 tao. May bahay sa gilid at may araw sa itaas. Tipid siyang napangiti. Nasaan ang paa ko dyan? Tanong ni Yong, pilit na ginawang pabiro ang boses. Itinuro ng bata kung nasaan siya. Dahil sa ingay at mga tawa ni Marie, gumaan ng kaunti ang kanyang kalooban. Sa inosente nitong mga salita, parang may nabubuo sa kanya na hindi maipaliwanag. Pagkalipas ng ilang linggo, pinayagan na siyang makauwi. Tinulungan siya ng mga nurse na umupo sa wheelchair. Kapag binubuhat siya ng ibang tao, naiinis siya dahil umaandar na naman ang mga negatibong bagay sa kanyang isipan. Pilit na lamang niyang pinipigilan ang sarili na magsalita. Nang makarating sila sa inuupahan nilang kwarto sa Tondo, mas lalo niyang naramdaman ang sikip. Masikip na nga ang dati, mas naging masikip pa ngayon na nakaupo na siya sa wheelchair. Dito ka muna, sabi ni Lani habang inaayos ang kama. Kinausap ko yung umuupa sa ibaba na kung pwede palit na lang tayo at silang dito sa itaas. Naiintindihan naman nila ang sitwasyon mo kaya makikipagpalit sila sa atin. Pareho lang naman ang laki sa ibaba. Tinulungan siya nitong humiga. Nararamdaman niyang nahihirapan si Lani. Pero wala itong sinabi na kahit na ano. Wala na rin siyang sinabi para hindi na maging mas mabigat ang mga pakiramdam nila. Tahimik naman si Marie na nakatingin lang sa kanya. Nakatingin ito sa baba na wala ng mga paa. Anak, Tawag ni Yong. takot ka ba? Umiling ang bata. Hindi po.
Malungkot siyang napangiti. Hindi na ako makakatakbo. Okay lang po, sagot nito sabay ngiti. Ako na lang po ang tatakbo. Saka napapabili na naman po ako. Kaya ko na po yun, Tay. Big girl na po kaya ako. Napatawa siya ng mahina. Lumalaki na nga ang anak niya, pero maliit pa rin ito at bata pa. Ayaw niyang maging pabigat din kay Marie. Sa unang linggo sa bahay, umaasa pa sila sa perang natanggap mula sa kumpanya. May kaunting compensation at may natirang sahod. May mga nag-abot din ng tulong. Pagkasyahin natin, sabi ni Lani habang nagbibilang ng pera sa lamesa. Magkanong natira? Tanong niya. 2 buwan kung titipirin. Marami tayong gastusin. Wala akong trabaho. Maghahanap ako ng trabaho pero walang may iwan sa iyo. Hindi mo pa kaya. Lilinisin ang sugat mo. Saka na lang kapag medyo nakapag-adjust na tayo sa kondisyon mo. Hindi na siya nagsalita. Nakikita niya kasing pinipilit naman ang kanyang asawa na magpursige sa buhay nila. Iyon nga lang, nanghihina si Yong dahil pakiramdam niya ay siya na ang isang inutil. Pagkalipas ng 2 buwan, unti-unti nang nauubos ang pera nila. Isang hapon, nakita niya si Lani na may kausap sa labas. Magkano po ang ibibigay ninyo? Tanong nito. Napansin niyang hawak nito ang maliit nilang electric fan. Yon ang electric fan na nirepair niya lang. 200 lang. Sagot ng bumibili. Gawin niyo naman pong 300, saad ni Lani. Napakamot ang buyer. 200 na lang kasi talagang budget ko. Sa huli, pumayag na lang ang asawa niya. Tahimik na inabot ni Lani ang electric fan kapalit ng pera. Bakit mo binenta? Tanong ni Yong nang makapasok ito. Kailangan, sagot ni Lani. Kailangan natin ng bigas, wala na tayong pera. Bukas pa ako magsisimula sa trabaho ko. Magpapaypay na lang muna tayo. Wala siyang nasabi. Kaya pagkatapos makakain at humiga na, pinapaypayan niya ang kanyang mag-ina. Pakiramdam ni Yong, yun na lang ang tanging magagawa niya kina Lani at Marie para naman magkaroon siya ng ambag sa bahay na yon. Hinawakan ni Marie ang kanyang kamay. Tay, tama na po. Ngalay na po ikaw. Tulog ka na rin po. Napakagatlabi si Yong at tinuloy ang pagpapaypay sa mga ito. Ayos lang anak. Pagpapawisan kayo. Ako nang magpapaypay sa inyo hanggang umaga. Napabuntong hininga si Lani at tumalikod sa paghiga. Kumurot ang puso niya roon. Alam niyang naiinis ng asawa niya sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Pilit nitong hindi ipinapakita pero ramdam niya naman. Lani, tawag ni Yong at pilit na ginagawang magaan ang boses. Magluluto ako ng itlog. Huwag ka nang mag-alala. Sumulyap si Lani sa kanya habang nagtatali ng buhok. Naghahanda na ito sa pagpasok sa trabaho. Kaya mo ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kaya ko naman. Sagot niya agad. Sanay na ako. Kailangan kong masanay sa bagong ako. Hindi na sumagot pa si Lani. Tumalikod na lang ito at pumasok sa maliit na banyo. Huminga ng malalim si Yong. Inusog niya ang kumot. Ramdam niya ang bigat ng sarili habang iniaangat ang katawan gamit ang 2 kamay. Sanay na siya sa pakiramdam ng kawalan. Pero sa bawat umaga, may sandaling kailangang ipaalala ng mundo sa kanya ang katotohanan. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa maliit na lutuan sa sulok. May lamisitang kahoy na halos kasing taas lang ng tuhod niya noon. Ngayon ay para na yung mesa na pantay sa paningin niya. Tatay, tawag ng kanyang anak. Narinig niya ang mahinang tinig ni Marie mula sa kutsyon sa kabila. Gising ka na pala. Nakangiti niyang sagot. Tulog ka pa dapat, maaga pa anak. Mamaya pa naman ang pasok mo. Maingay na po kasi sa labas. Umupo ang bata at kinusot ang mata. May pasok ka po ba, tatay? Napangiti siya pero may kirot sa dibdib. Wala naman akong pasok anak. Hindi na ako nagtatrabaho, Marie. Sandaling tumahimik si Marie. Ako po, meron tay. May test po kami sa math. Talaga?
Kayang-kaya mo yan. Kumuha siya ng itlog at marahang binasag sa kawali. Nag-review ka ba kagabi? Opo, tinuturuan mo nga po ako mag-multiply. Lumapit si Marie at umupo sa tabi niya. Papa, mas mabilis ka pa mag-multiply kaysa sa teacher ko. Talaga lang Umiling siya sabay tawa. Pag mong sasabihin yan sa teacher mo. Natawa ang bata. Lumabas si Lani mula sa banyo. Nakabihis na ng simpleng blouse at maong. Ano ang ulam na niluluto mo? Tanong ni Lani. Itlog at tuyo. May natira pa kagabi. Inabot niya ang plato kay Marie. Mag-almusal ka na. Umupo si Lani sa kabilang dulo ng lamesa. Tahimik silang kumain ng ilang sandali. Tanging tunog ng kutsara at ang mahinang speaker ng kapitbahay ang maririnig. Mamaya may bibilhin na naman sa butika, biglang sabi ni Lani. Yung sa antibiotic mo? Nauubos na ba? Tanong ni Yong. Oo, sabi ng doktor kailangan tuloy-tuloy, kaya kasama na naman sa budget. Ang mahal-mahal pa naman nun, wala na naman matitira sa sweldo ko. May renta pa tayo sa susunod na linggo. Makakagawa ko ng paraan. Agad niyang sabi, kahit hindi niya naman alam kung papaano. Nahihiya siya sa asawa niya. Ito ang namomroblema sa mga bagay na siya ang namomroblema noon. Paano? Mabilis na sagot ni Lani. Paano Yong? Sige nga, paano? Wala kang maitutulong. Napatingin si Marie sa kanila na nag-aalala. Ayaw ni Yong na makita ng anak nila na nag-aaway silang mag-asawa. Pero sa mga nakalipas na araw, palagi na lang bugnutin si Lani. Kaunting kibot lang, parang mali na agad siya. Kaya bawat kilos niya, nag-iingat na lang talaga siya. Lani, Mahinahon ang boses ni Yong. nag-iisip lang ako ng pwedeng maitulong sa pamilya natin. Lagi ka namang nag-iisip. May bahid ng pagod ang tinig nito. Pero kailangan natin ng totoong pera. Hindi lang ang isip. Kasi wala namang magagawa yung pag-iisip mo. Nakakadagdag lang ng problema. Sumikip ang dibdib niya. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya kay Marie. Kumain ka na anak. Baka mahuli ka na sa school. Pagkaalis ni Lani at Marie, naiwan siyang mag-isa sa bahay nila. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Dahan-dahan niyang hinugasan ang mga plato. Nakasandal ang tuhod sa semento habang ang mga kamay ang nagsisilbing paa. Sa bawat galaw, ramdam niya ang hirap. Pero kailangan niyang matutong kumilos na wala na ang kanyang mga paa. May mga nakita siyang katulad niya at nakakaya naman ng mga ito. Kaya alam niya na kaya niya rin. Sasanayin niya lang talaga ang kanyang sarili. Bandang tanghali, narinig niya ang katok sa pinto. Yong! Si Aling Clara, ang kapitbahay nilang tindera. Oh, Aling Clara. Sagot niya habang gumagapang papunta sa pinto. Pasok po. Sumilip ito. Ay, nandyan ka pala. Ito nga pala, may kaunting sopas. Sobra sa paninda ko. Salamat po. Inabot niya ang maliit na lalagyan. Kumusta ka na? Tanong ng matanda habang nakatingin sa kanyang mga tuhod. Okay naman po, nakakakilos na. Mabait talaga si Aling Clara. Kahit matanda na, magiliw talaga sa ilan. Hindi katulad ng ibang matanda na nakilala niya. Naiwan siyang nakatitig sa sopas sa kanyang kamay. Sa lupit at daming nangyayaring kasamaan sa mundo, madali talagang gumaan ang kanyang puso sa kaunting kabaitan. Nang sumapit naman ang hapon, bumalik si Marie mula sa school na pawisan at masigla. Hindi na ito kailangang sunduin, kaya na namang umuwi mag-isa. May mga nakakasabay rin na mga estudyante na malapit lang ang tirahan sa bahay nila. Tatay! Sigaw nito pagpasok. Nakakuha po ako ng 9 sa test. Talaga? Umangat ang mukha ni Yong at kumislap ang mga mata. Halika nga dito. Lumapit ang bata at yumakap sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi magaling kang mag-aral at masipag ka. Dahil tinuruan mo rin naman po ako, ngumiti si Marie. Tatay, pwede ba kitang iguhit sa art project ko? Bakit ako? Kasi po ang topic namin,
My hero? Parang may humawak sa puso niya. Hero? Ako? Napangiti ang kanyang anak. Apo, kasi kahit wala ka ng paa, ikaw pa rin ang pinakamatapang. Ginagawa mo pa rin po ang lahat ng kaya mong gawin, Tay. Hindi siya agad nakasagot. Tanging yakap ang naisagot niya. Ramdam niya ang inosenteng pagmamahal ng kanyang anak. Kaya kahit pinanghihinaan siya ng loob, nawawala rin yon dahil kay Marie na mahal siya. Pagdating nila ni kinagabihan, halatang pagod ito. Nanlalambot ang balikat at halos hindi na nakangiti. Kumain ka na ba? Tanong niya. Oo, Sagot ni Yong. may sopa si Aling Clara kanina. Nagluto na ako ng hapunan natin. Kumain na tayo. Nauna na si Marie. Inilapag ni Lani ang bag. May bawas na naman sa sweldo ko. Bakit? May nasirang item sa tindahan. Ibinawas sa lahat ng empleyado. Kumunot ang noo ni Yong. Hindi patas yun ah. Hindi naman ikaw ang nakasira. Ganun daw talaga. Umupo ito at pinisil ang noo. Nakakapagod, Yong. Nahihirapan talaga ako magtrabaho. Napakagatlabi si Yong. Alam niyang hindi sanay magtrabaho ang kanyang asawa. Bata pa lang ito nang mabuntis niya. 16 lang sila noon. At simula nang magsama sila, kahit isang beses ay hindi niya ito kailanman pinagtrabaho. Nangako kasi si Yong na siya ang kikilos para sa pamilya. Pasensya na talaga, Lani. Saad ni Yong. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Tumingin ito sa kanya sandali. Parang may gustong sabihin. Pero tumayo rin agad. Matutulog na ako. Maaga ulit ako bukas. Bukas na lang ako kakain. Wala akong gana. Gusto ko munang magpahinga. Gusto niya itong pilitin. Piliting kumain kahit kaunti pero hindi niya ginawa. Kaya tinabi na lang niya ang pagkain para bukas ng umaga. Nang mahiga si Lani, naiwan si Yong sa madilim na sulok ng silid. Katabi niya si Marie na nagkakwento tungkol sa school. Tatay, paglaki ko, bibilhan kita ng robot na paa. Nakangiting sabi ng anak niya. Napangiti siya sa dilim. Talaga? Opo, para makalakad ka ulit. Okay na ako, anak. Bulong niya. Basta nandyan ka. Unti-unting nakatulog si Marie pero siya'y nanatiling gising. Sa katahimikan ng gabi, muli niyang naramdaman ang puwang sa ilalim ng kumot. Inunat niya ang kamay at hinaplos ang tuhod. Ang makinis at malamig na bahagi kung saan nagtatapos ang kanyang katawan. Isang gabi, tahimik silang tatlo sa maliit na bahay nila. Si Marie ay gumagawa ng assignment sa sahig, nakadapa at may hawak na lapis na halos maubos na ang pambura. Si Yong naman ay nagbabalat ng patatas. Mabagal at maingat ang kilos. Si Lani ay nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone nito. Yong? Tawag ng kanyang asawa. Hindi agad siya tumingala. May nakausap ako sa Batangas. Napatigil ang kanyang kamay. Batangas? Tumango si Lani. Oo, yung kakilala ni Ate Fe. May trabaho raw sa isang resort doon, housekeeping. May staff house, libre ang tirahan. Napatingin siya sa kanyang asawa. Naririnig niya ang malayong karaoke ng kapitbahay. Ibig mong sabihin, aalis ka? Maingat niyang tanong. Pansamantala lang, mabilis na sagot ni Lani. Para makaipon, mas malaki ang sweldo doon kaysa sa general merchandise store na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Toxic pa ng amo. Ganong katagal? Napalunok siya. Hindi ko alam. Siguro mga ilang buwan, pero kung makikita kong maayos ang trabaho, baka mag-ipon ako tapos kunin ko na lang kayo. Ayoko rito sa Maynila. Gusto kong bumalik sa probinsya, Yong. Pakiramdam ko, parang mas magiging madali ang trabaho at buhay natin doon kaysa dito. Ilang buwan, sa isip niya, napakahaba na nun. Pero nang marinig niya ang mga plano ni Lani, medyo gumaan ang kanyang kalooban. At hangad niyang magawa nga sana yon ng kanyang asawa. Babalik ka naman kapag may okasyon? Tanong niya rito. Tumingin si Lani sa kanya. Oo naman. Tsaka
Para sa inyo naman to. Pinanghawakan niya ang salitang yon na babalik ito. Ayaw niyang malayo si Lani. Ayaw niyang isipin na nagigising siyang wala si Lani sa tabi. Pero tinikom niya ang bibig. Wala naman siyang karapatang mag-demand. Hindi siya ang kumikita. Hindi siyang araw-araw na nakikipagsiksikan sa jeep para may maipambili ng pagkain nila. Kailan ka aalis? Tanong niya kay Lani. Sa susunod na linggo, tumango siya. Sige. Sige lang, bahagyang kumunot ang noo ni Lani. Ano bang gusto mong sabihin ko? Mahina ang boses niya. Kung makakabuti yan sa atin, suportado kita. Tahimik si Marie na nakikinig sa kanila. Nay, sasama ako? Bigla nitong tanong. Hindi anak, dito ka muna sa tatay mo. Lumapit si Lani at hinaplos ang buhok ng bata. Sandali lang to. Gaano po kasandali? Tanong ni Marie. Napabuntong hininga ito. Basta babalik si nanay, saka kailangan kong pumunta ron para may pera tayo at hindi tayo magutom. Pinilit ni Yong nang umiti. Narinig mo, babalik naman daw. Huwag kang mag-alala, Marie. Ilang araw niyang kinondisyon ng puso at isipan sa pag-alis ni Lani. Kailangan niyang maging matatag. Kaya na naman niya kaya hindi na dapat siya umasa ng sobra kay Lani. May mga tao rin siyang napapakiusapan sa labas na kahit papaano ay tumutulong sa kanya. Eto lang po ba ang ipapasabay mo sa palengke, Kuya Yong? Tanong ng anak ni Aling Yoli. Tumango naman si Yong at tiningnan ang listahan. Oo, yan lang. Salamat Pasensya na rin sa abala. Umiling naman ang dalaga. Wala po yun. Kaunti lang naman po ang pinapabili ninyo. Sige po, alis na po ako. Tinanaw niyang umalis ang anak ni Aling Yoli. Nahihirapan siyang mamalengke. Alam niyang bago pa siya makaalis sa eskinita, mahirap na talaga para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis ni Lani. Maliit na baglang ang dala ng kanyang asawa. Kaunti lang ang dinala nito para hindi na mahirapan sa pagdadala. Text mo ako agad pagdating mo, sabi ni Yong habang nakaupo sa sahig at nakatingala sa asawa. Oo, sagot ni Lani. Si Marie, ikaw nang bahala. Tumango si Yong at hinawakan ang kamay nito. Mag-ingat ka ron. Alagaan mo ang sarili mo. Mag-iingat din kayo. Lumapit si Marie at niyakap ang ina ng mahigpit. Wag po kayong magtagal, nanay. Hindi. Ngumiti si Lani pero may lungkot sa mga mata. Makinig ka sa tatay mo ha. Huwag kang magiging pasaway. Magpapadala naman ako ng pera. Paglabas nito ng pinto, tila sumikip ang bahay nila. Matagal nang nakatitig si Yong sa pintuang isinara ni Lani. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi niya lubos maisip na kinakailangang lumayo ni Lani para lang magtrabaho. Tay? Tawag ni Marie. Uuwi naman po si nanay, diba? Tumango na lang si Yong. Uuwi ang asawa niya. Alam niyang nagsasakripisyo ito para sa kanila. Kaya titiisin niyang mawalay dito kaysa makita itong mainit palagi ang ulo dahil hindi sapat ang kinikita. Nung una, may padala. Pagkalipas ng 2 linggo, may dumating na pera sa GCash niya. May padala si nanay? Masayang sigaw ni Marie. Yay! Makakakain na tayo! Napangiti si Yong. Medyo nahirapan sila nitong mga nakaraan dahil bago pa lang naman doon ang asawa niya. Pero ngayong nagpadala na ito, titipirin niya yon at pagkakasyahin sa kanilang dalawa ni Marie. Sa gabi, palagi ring tumatawag si Lani. Kaya kahit papaano, napapanatag siya kahit nasa malayo ito. Nawawala ang mga pangamba ni Yong. Kamusta kayo? Tanong ni Lani sa kabilang linya. Rinig niya ang ingay ng alon at hangin kung nasaan ito. Okay lang, sagot agad ni Yong. Ikaw? Pagod, pero kaya naman. Napalunok siya. Hindi ka ba nahihirapan? Wala namang madaling trabaho, Yong. Naririnig niya ang pagod sa boses nito. Pero maayos pa rin. Kinukumusta sila ni Marie. Tinatanong kung kumain na, kung naasikaso niya ba ang anak nila.
Nay, first place po ako sa spelling. Sigaw ni Marie sa cellphone. Tumawa si Lani. Talaga? Good girl naman, ang talino pa. Mag-aral ka ng mabuti. Ngumiti si Yong habang pinakikinggan ang kanyang mag-ina. Pinanghahawakan niya ang tunog ng boses nito. Pinipilit niya ang sarili na sapat na yon. Uuwi naman ito kapag pwede na. Hanggang sa unti-unti, naging lingguhan ng tawag. Minsan, hindi maitago ni Yong ang tampo. Pero kapag nagtatalo sila, sa huli ay siya na lang ang humihingi ng sorry. Ano ka ba naman? Bakit ang demanding mo? May bahid ng inis ang boses ni Lani. Napakagatlabi si Yong. Hindi naman ako demanding. Iniisip ko lang kung anong ginagawa mo at bakit lingguhan ka na lang tumatawag. Hinahanap ka palagi ni Marie. Malayo ka sa amin at pagtawag mo na lang ang tanging magbibigay sa amin ng kapanatagan para malaman namin na okay ka. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Ang OA mo talaga kahit kailan. Busy ako rito at kapag pumupunta na sa kwarto ko, nakakatulog na agad ako sa sobrang pagod. Kaya ayokong tumawag eh. Eto lang ang ibubungad mo sa akin. Nakakabwisit lang. Hindi na nagsalita si Yong. Alam niyang mainit na ang ulo ng kanyang asawa. Hindi niya na yun sasabayan pa. Nanay, bakit hindi ka tumawag kahapon? Singit ni Marie sa usapan. Busy lang anak, maraming check out. Saka hindi talaga ako palagi makakatawag. Ganun po ba? Okay po. Sagot ng bata pero halatang may hinanakit. Yong, sabi ni Lani sa linya at medyo kumalma na. Pasensya na kung hindi ako nakatawag agad. Ayos lang. Sagot niya. Basta okay ka. Pasensya na rin kung nagiging okay ako sa pag-aalala. Nasa malayo ka. Asawa mo ko at hindi mo ako mapipigilan na mag-alala sa'yo, Lani. Pagkatapos nun, akala ni Yong ay okay pa rin ang lahat. Pero unti-unti, naging mensahe na lang ang komunikasyon nilang mag-asawa. Ang kalimitan pa sa mga mensahe, busy ako, text na lang muna, may overtime, pagod na pagod ako ngayon. Minsan 1 linggo, minsan 2 linggo bago magparamdam. Hanggang sa wala na. 1 buwan na walang tawag, walang padalang pera at walang mensahe kahit isa. Tay, bakit hindi sumasagot si nanay? Tanong ni Marie habang hawak ang cellphone. Siguro mahina ang signal. Sagot na lang ni Yong. Tuwing gabi, tinatawagan niya ang numero ni Lani. Paulit-ulit pero hindi niya na ito makontak. Hindi niya alam kung galit ba ito, pagod o tuluyan ng sumuko sa pamilya nila. Sa bawat araw na lumilipas na walang balita, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkawala. Parang unti-unting binubura ang presensya ni Lani sa buhay nila ni Marie. Tay, isang gabi umiiyak si Marie. Miss ko na po si nanay. Lumapit siya gamit ang mga kamay, gumapang papunta sa anak at niyakap ito. Miss ko na rin ang nanay mo. Bakit hindi siya umuuwi? Napabuntong hininga si Yong. Mag-iipon pa siguro. Yun ang sabi niya eh. Sabi niya mag-iipon siya para madala niya tayong 2 ron. Babalik siya. Hindi tayo matitiis ni Lani. Pero mismong sarili niya, hindi na siya sigurado kung babalik pa si Lani. Maraming tumatakbo sa isipan ni Yong. Iniisip niya na baka may ibang lalaki na itong nakilala at doon na sumama. Hindi niya talaga alam. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Lani. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang pag-iyak ni Marie. Nay! Nanay! Sigaw nito minsan sa gitna ng gabi. Nagising siya at agad itong inalo. Nandito ako anak. Nagigising ang lumuluhan niyang anak. Agad itong yumayakap sa kanya at umiiyak ng umiiyak. Nanaginip po ako, tay. Iniwan po tayo ni nanay. Hinahabol ko po siya pero hindi ko po mahabol. Lumalayo po siya. Parang may humiwa sa dibdib ni Yong. Anak, tahan na. Wala siyang maibigay na kahit na anong paliwanag. Hindi na niya kayang ipangako na babalik pa sila ni gayong mukhang inabandona na talaga sila. Kaya ang tangi na lang niyang ginawa,
Mahigpit na niyakap ang kanyang anak na nangungulila. Sa gitna ng kawalan, may kumatok isang hapon sa kanilang pinto. Yong! Ang pinsan niyo ni Carlo na si Benji. Nakasilip sa pinto at may dalang plastik ng ulam. Oh, Benji! Sagot niya. Nagpadala si Mama. Sabi nito sa kanya. May sobra kaming ulam. Naalala kitang bigyan kasi nga nabanggit mo na hindi na nagpaparamdam ang asawa mo. Inabot niyang plastik na may adobo at kanin. Salamat. Kagabi pa kaming walang kinakain ni Marie. Kumusta na kayo? Tanong ni Benji at mataman siyang tiningnan. Wala pa ring balita kay Lani. Umiling si Yong. Baka busy lang. Simula noon, paminsan-minsan ay nag-aabot ng pagkain si Benji. Minsan lugaw, minsan kung anong natitira sa mga ito. Naawa kasi ang mga ito sa kanilang mag-ama. Naawa nga si Mama sa inyo. Sabi nito minsan. Sabi niya, hindi raw madali ang kalagayan ninyo. Tumango si Yong. Salamat. Sa gabi, habang kumakain sila ni Marie ng inabot na pagkain, napapaisip siya. Ganoon na lang ba talaga sila? Umaasa sa bigay? Kailangan niyang magtrabaho, pero anong trabaho ang kaya niyang gawin? Paano rin ang anak niya na bata pa? Walang mag-aasikaso kay Marie. Tay? Tanong ni Marie. Galit ba si nanay sa atin? Napatingin siya sa anak. Hindi, bakit naman magagalit ang nanay mo? Mahal niya tayo, Marie. Kung ganon, bakit hindi na po siya tumatawag? Napalunok si Yong at hinaplos ang buhok nito. Siguro, pagod lang. Pero sa loob niya, iniisip din yun ni Yong. Napagod ba sa kanya? Napagod ba si Lani sa lalaking hindi na kayang magtrabaho ng tulad ng dati? Sa tuwing iniisip niya yon, mas lalo siyang nanliliit. Isang gabi, muli niyang sinubukang tawagan ang numero nito pero wala siyang sagot na natanggap. Nag-type siya ng mensahe. Lani, kumusta ka na? Naghihintay kami ni Marie. Sabihin mo lang kung okay ka. Sa bawat araw na lumilipas na walang balita, parang mas malinaw ang posibilidad na hindi na mangyayari ang pagbabalik ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung may saysay pa ang paghihintay nila kay Lani. Maaga pa lang, gising na si Yong. Marami na kasi siyang problemang iniisip. 3 buwan, 3 buwang renta ang hindi nila nababayaran. Nakaupo siya sa sahig, nakalatag sa harap niya ang ilang pirasong barya at gusot na papel. Pinagtabi-tabi niya yon, inaayos, saka binilang muli. 100, 200, 300. Huminto siya habang nagbibilang. Hindi na talaga magiging kasya to. Kulang na kulang. Tatay! Napatingin siya kay Marie na bagong gising at nakayakap sa manipis na unan. Gising ka na pala. Pinilit niyang ngumiti. Bakit ka po nagbibilang ng pera? Umiling si Yong at tinago ang mga yon. Wala lang. Tinitingnan ko lang kung magkano ng ipon natin. Ngumuso ang anak niya. Marami na po ba? Saglit siyang natahimik. Hindi pa masyado, pero dadami rin ito. Tumango si Marie na parang naniniwala. Pero alam naman ni Yong na ramdam nito na wala na silang pera. At siguro pareho lang nilang pinipilit na maging maayos at positibo sa gitna ng mahirap na sitwasyon nila. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto. Nanikip ang dibdib ni Yong. Hindi pa yon ang landlord. Nakausap niya lang kahapon ang matanda. Ang totoo, pinapalayas na talaga sila ng landlord. Humingi lang siya ng palugit. Balak niya ngang humingi ng tulong kay Aling Clara. Mabait kasi ang matanda sa kanila at siguradong hindi sila matitiis ni Marie. Gumapang siya papunta sa pinto at binuksan. Si Benji ang bumungad sa kanya. Oh, Yong, may lungkot sa mukha nito. Pasok ka. Umiling ito. Saglit lang ako. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Tanong niya rito. Si Aling Clara. Wala na. Parang may nahulog sa loob niya. Kailan pa? Kagabi, inatake sa puso. Nasa burol ngayon. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Aling Clara ang nagbibigay sa kanila madalas ng pagkain.
ang madalas kumatok para magtanong kung kumusta na sila. Dito sanay siyang hihingi ng tulong pero nawala na ito. Pupunta ka ba sa Lamay? Tanong ni Benji. Tumango si Yong. Oo, pupunta ako. Ang bait ng matanda sa amin. Bukod sa inyo, siya talagang tumutulong sa amin. Hindi kami nagutom dahil sa kanya. Pagkaalis ni Benji, matagal siyang nakaupo sa sahig habang nakatitig sa pinto. Balak pa naman niyang lumapit kay Aling Clara ngayon. Hihingi sana siya ng tulong kahit makiusap lang na baka may kakilala ito na pwedeng lapitan. Tay, bakit malungkot ka? Tanong ni Marie. Wala na si Aling Clara. Sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Naluha pa dahil sa balitang yon. Malapit sa kanila si Aling Clara, kaya kahit hindi sila kapamilya, masakit pa rin para sa kanila. Kinahapunan, pumunta siya sa Lamay. Tinulungan siya ni Benji sa kainalalayan ng isang kapitbahay na isakay siya sa tricycle. Sa maliit na chapel, naroon ang kabaong ni Aling Clara. Nakapaligid ang pamilya at umiiyak ng matagal. Nakikiramay po ako, sabi niya sa anak ng matanda. Salamat, Yong. Pag-uwi niya, mas mabigat ang pakiramdam. Wala na si Aling Clara na madalas na tumulong sa kanila. Yong! Sigaw ng landlord mula sa labas. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon ang landlord na si Mang Rodel habang nakasimangot. 3 buwan na. Opo, mahinang sagot ni Yong. Napaalala ko nang umalis kayo rito. Alam niyo naman na ito lang ang pinagkakakitaan ko. May iba pang gustong umupa dito. Wala na akong maibibigay na palugit. Sa katapusan ng linggo, kailangan nakaalis na kayo. Tumango na lang siya. Opo, pasensya na. Negosyo lang to. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Sobrang bigat na ng nararamdaman niya. Hindi na talaga alam ni Yong kung paano solusyonan ang sunod-sunod nilang problema. Naging pabigat pa ang kondisyon na mayroon siya. Tatay, nakatayo si Marie sa gitna ng silid. Aalis na po tayo? Lumapit siya sa anak at hinaplos ang buhok nito. Oo, anak. Saan po tayo pupunta? Hindi niya alam ang sagot. Wala na siyang alam. Pero hindi naman pwede yon. Walang ibang aasahan ng anak niya kundi siya lang. Kaya kailangan may mahanap siyang paraan. Kinabukasan, pumunta siya kay Benji. Siksikan na ang maliit na bahay ng pinsan ni Carlo. Marami kasi ang mga ito sa bahay. Kaya pakiramdam niya, hindi sila pwede roon ni Marie. Oh, Yong! Bati ni Benji habang inaayos ang mga kahon. Anong sadya? Pwede ba kaming makituloy kahit pansamantala lang? Diretsahan niyang tanong. Napakamot si Benji. Alam mo namang puno na dito. Siksika na. Bungangera pang asawa ko. Kahit sa sala lang. Yong, bumuntong hininga ito. Hindi na nga kami magkasya. Ang sala namin, dyan na lang din kami humihiga. Nasa amin na rin ang isang pamangkin ni Mama. Sandali lang. Pakiusap niya at halos magmakaawa na. Hanggang makahanap lang ako ng paraan. Paano kung wala? Tanong ni Benji at napatingin sa kanyang mga binti. Hindi naman sa minamaliit kita, pero baka kung ano lang ang matanggap ninyong salita rito. Ang asawa ko nang nagpapakain sa amin dito. Kaya kong tumulong at magbigay pero hindi naman madalas. At ibang usapan na ang pagpapatira sa inyong mag-ama. May trauma na kasi ang misis ko kapag nagpapatira siya ng ibang tao sa bahay. Parang may kumurot sa sikmura niya. Gusto niyang sabihin hindi naman sila magiging pabigat. Pero anong gagawin niya kung ganoon nga ang mangyari? Wala pa naman trabaho si Yong. Hindi niya alam kung anong pwedeng trabaho para sa kanya. Tumango siya. Oo, naiintindihan ko. Salamat na lang. Paglabas niya sa bahay na yon, ramdam niyang mas maliit siya kesa sa dati. Mas lalo niyang nararamdaman na wala na talaga siyang pakinabang. Hindi na alam ni Yong kung buhay pa bang matatawag ang buhay na mayroon siya. Sa mga sumunod na araw, nag-impake sila. Ilang damit at ilang gamit lang ang kinuha nila. Wala na naman silang ibang gamit dahil naibenta na. Isa pa,
Mahihirapan silang magdala ng gamit kung hindi naman nila alam kung saan sila pupunta. Tatay, sabi ni Marie, saan po tayo pupunta? Titingin tayo ng ibang matutuluyan. Paano po babalik si nanay sa atin kung wala na po tayo dito? Tanong ng kanyang anak. Natigilan si Yong sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam ang isasagot doon. Ang totoo, hindi na siya umaasa na babalik pa si Lani. Pakiramdam niya, sumama na ang asawa niya sa ibang lalaki. Nagagalit siya pero hindi niya naman ito masisisi. Baka para kay Lani, isa na lang siyang walang kwentang asawa. Napapikit si Yong. Hindi lang bahay ang nawawala sa kanila, kundi ang huling patunay na kaya pa niyang magbigay ng seguridad sa pamilya niya. Gabi na nang makarating sila sa covered court. Doon niya naisipang matulog silang dalawa. Wala naman sigurong magpapaalis sa kanila roon. Mas okay doon kaysa sa mga waiting shed o gilid ng kalsada. Bukod doon, kilala ni Benji ang nagbabantay sa covered court na yon. Tay, mahinang tawag ni Marie. Dito po ba tayo titira? Marie, sagot niya agad. Dito muna tayo. Maghahanap muna ako ng trabaho para may pagkakitaan. Para makaipon tayo at makaupa ulit ng maayos na bahay. Pasensya ka na ah. Wala pa kasi tayong pera. Dito po tayo matutulog? Tanong nito. Saan po tayo maliligo, iihi at dudumi? Ngumiti siya ng pilit. Dun sa banyo sa likod, may banyo ron anak. Isipin mo na lang na parang camping to. Magkakabit din ako ng kulambo para hindi tayo lalamukin. Camping? Umikot ang mata ng bata sa paligid. Wala naman pong tent. Mahina siyang tumawa. Tingnan mo, may bubong pa. Mas maganda pa nga kaysa sa tent. Saka covered court naman ito. At mas malaki pa kaysa sa bahay natin. Pinagtabi niya ang mga karton, inayos ang kumot at inilatag ang maliit nilang banig. Dito ka anak. Humiga na si Marie. May naglalaro pa roon pero maya-maya alam niyang matatapos na yon. Bukod doon, nasa dulo naman sila kaya alam niyang hindi sila makakaistorbo. Maingay, hindi ligtas at nakakabulabog pero mas okay na kaysa sa wala. Niyakap siya ng bata. Pinaypayan siya nito para hindi mainitan. Maya-maya, nakatulog din si Marie, pero si Yong hindi natulog. Hindi halata pero unti-unti siyang lumulubog sa mga problema. Hindi niya alam kung bakit sunod-sunod ang pagkuha ng lahat ng mayroon siya. Trabaho, mga paa, bahay, asawa. Pinaparusahan mo ba kami? Mahina niyang tanong sa hangin. Ano bang naging kasalanan ko para mangyari sa akin ang ganito? Tiningnan niya ang mukha ni Marie. Kung wala ang kanyang anak, baka matagal na siyang sumuko. Wala na rin namang saysay ang kanyang buhay. Pero kapag napapatawa niya si Marie, parang nagiging magaan ulit ang lahat. Parang lahat ng bagay na imposible, tila kaya niyang gawin para lang dito. Kinabukasan, nagising sila sa ingay ng court. May mga naglalaro na pala agad doon. Kaya napilitan silang bumangon. Kumain lang sila ng simpleng pandesal. Gusto niyang papasukin sa school ang kanyang anak, pero bumibuelo pa sila sa bagong sitwasyon, kaya pina-absent niya na muna. Dahil walang ibang tutulong, nagpasama siya sa anak niya. At least, mayroon siyang alalay. Habang naghahanap siya ng trabaho. Ang mga gamit nila, hinabilin muna nila sa nagbabantay ng court. Anak, pasensya na. Nagpasama ako sa iyo para may tumulong sa akin. Saad ni Yong. Tumango si Marie. Okay lang po. Sana makahanap ka na po ng trabaho para hindi na po tayo maggutom. Pero ng araw na yon, umuwi sila ng bigo. Kaya sa pagkain, kahit sobrang nakakahiya na, humingi siya kay Benji. Pinapasok niya na rin ang anak kinabukasan. Anak, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Saad ni Yong habang sinusuklay ang buhok nito. Tumango si Marie at isinukbit ang bag. Ingat din po kayo sa paghahanap ng trabaho, Tay. Kaya mo po yan? Napangiti na lang si Yong. Lumalakas ang loob niya kapag sinasabi yon ng kanyang anak. Pakiramdam niya,
magaling pa rin siyang ama na kayang gawin ang lahat para rito. Dahil wala na siyang kasama, nagsikap siya na lumabas at maghanap ng pagkakakitaan. Kaya lang, hindi pantay ang mga dinadaanan niya. Nakakahiya namang humingi ng tulong sa ibang tao. Kaya kahit marumi, dahan-dahan siyang bababa sa wheelchair niyang halos masira na kakadaan sa lubak-lubak. Gagapang siya ng patigilid, mga kamay ang nagsisilbing mga paa para sa kanya. May ilang napapatingin sa kanya pero wala na siyang pakialam. Yung wheelchair, Marahan niyang bulong, hindi alam kung paano yun kukunin. Sakto may napadaang dalagita na kumakain ng tinapay. Diretso ang lakad nito pero agad siyang napansin kaya agad na napaatras. "Kailangan niyo po ba ng tulong, Manong?" Napalunok siya at tumingin dito. Pasensya na. Pwede bang kunin ang wheelchair ko? Tumango agad ito at mabilis na ngumuya. "Sige po." Bahagyang napangiti si Yong nang kunin nito ang wheelchair para sa kanya. Mabilis naman siyang umakyat doon. Mukha siyang nahihirapan pero sanay na siya. Sinanay ni Yong ang kanyang sarili na sumakay doon para hindi siya maging pabigat sa asawa niyang si Lani noon. "Gumagapang po kayo papunta rito?" Tanong ng dalagita sa kanya. Dinaan yon ni Yong sa tawa. Oo. Hindi na kasi kaya ng wheelchair ko ang daanan." "Kaya po palang dumi ng kamay ninyo." Kumuha ang dalagita ng panyo at binasa nito gamit ang tubig sa tumbler. "Naubusan po ako ng wipes kaya sa inyo na lang po ito. Ipunas nyo na lang po sa kamay ninyo, Manong." Mas lalo siyang napangiti. "Salamat, Neng. Ang bait mo naman." Tumawa ito. Naku, wala po yun. Sige po, aalis na po ako. May pasok pa po ako. Ingat po kayo sa pupuntahan nyo." Nang makita itong palayo, naisip niya na kailangan niya talaga ng tulong ng ibang tao. May mga tatanggi pero may mga kamay pa rin naman na mag-aabot. Hanggang isang hapon, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang kampanilya yon, kaya napalingon siya. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad. May bitbit na cooler sa likod na nakakabit sa balikat. May maliit na kampanilya itong hawak. "Ice cream! Ice cream!" Lumapit si Marie na sobrang excited. "Tatay, pwede pong bumili ng ice cream?" Ngumiti siya at agad na naghanap ng barya sa bulsa. "Tawagin natin." "Manong!" Sigaw ni Marie. "Pabili po!" Lumapit ang matanda. Pawisan, kulubot ang mukha pero may ngiti. "Ilang peraso?" Isa lang po para rito sa anak ko," sabi ni Yong. Habang kinakain ni Marie ang ice cream, hindi maalis ang tingin ni Yong sa cooler. Pakiramdam niya pwede sa kanya ang ganoong klase ng trabaho. "Manong, matagal na po ba kayong nagtitinda ng ganyan?" Tanong ni Yong. "Mga 20 taon na," sagot ng matanda. "Ito lang ang bumubuhay sa amin ng misis ko. Kumikita kong masipag lalo na kapag tag-init. Gawa ng hanap ng mga tao ay malamig na pagkain kapag maalinsangan ng panahon." Tahimik si Yong sandali. "Manong, saan po kayo nag-aangkat ng mga paninda nyo? Gusto ko po sana na maglako na rin." Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Kaya mo bang maglako?" Susubukan ko po," sagot niya at diretso ang tingin dito. "Wala po akong trabaho. Wala pong ibang tumatanggap sa akin kaya baka maglako na lang din po ako. Parang kaya ko din naman po yan. Kailangan ko po talaga ng trabaho para sa amin ng anak ko. Diyan lang po kami nakatira, diyan sa may covered court. Para nga po kaming palaboy. Kaya gusto ko pong makaipon para makaupa ulit." "Aba, kung ganon, may lumang cooler ako sa bahay," sabi ng matanda at tumatango-tango. "Hindi na ganong bago yon. Pwede mong gamitin yon pagkatapos mag-angkat ka rin ng mga ice cream kung saan ako nag-aangkat." Napangiti si Yong. "Talaga po?" "Oo, mabait ang may-ari doon. Matutulungan ka. Bukas isasama kita. Pupunta ako ng maaga." Tumango agad siya at napangiti. "Maraming salamat po." Pag-alis ng matanda, nakatitig pa rin si Yong sa direksyon nito. Sana ay maganda ang mangyari bukas. Sobrang nakakahiya na kay Benji dahil palagi silang humihingi. Kaya dapat ay magkaroon na talaga siya ng trabaho.
Tay, magtitinda ka ng ice cream? Tanong ni Marie. Oo, sana. Sagot niya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Iniisip niya kung paano niya ilalagay ang cooler sa wheelchair. Kapag nakakuha siya, kailangan niyang gumawa ng paraan kung paano ilalagay o dadalhin ang cooler habang naglalako. Benji! Tawag niya nang makikain sila rito. Oh, Nilunok niya muna ang kinakain. may martilyo ka ba at saka plywood? Bakit? Napangiti siya. May gagawin lang ako. Baka magkaroon na ako ng pagkakakitaan ko bukas. Kaya sa gabing yon, hindi siya natulog. Gumawa si Yong ng papatungan niya ng cooler kapag nakasakay siya sa wheelchair. Kinabukasan, dumating ang matanda, dala ang lumang cooler. Oh, eto. Nalinis ko na yan. Halika na. Kumuha na tayo ng mga ice cream na ibebenta. Dahan-dahan niyang itinulak ang gulong ng wheelchair palabas ng eskinita. Nang kumuha siya ng mga ice cream, may duda pa sa kanya. Pero alam niyang kakayanin niya yon. Hindi siya susuko para sa kanilang dalawa ni Marie. Nagsimula na nga siya sa paglalako ng ice cream. Hindi niya masasabing malaki ang kita, pero mas okay na kesa sa wala. Umulan man o umaraw, maglalako pa rin siya at aasa sa kaunting kita. Anak, ipitin mo yung buhok mo. Nakakain mo na oh. Natatawa niyang sabi habang kumakain sila sa gilid ng covered court. Inayos agad ni Marie ang buhok nito. Oo nga tay, ang sarap po kasi ng ulam natin kahit sa karinderya lang binili. Napangiti si Yong. Mahirap ang buhay nila, pero hindi siya masyadong nahihirapan sa pag-aalaga kay Marie. Kaya na naman ito kahit paano ang sarili. Bukod doon, sobrang bait pa ng anak niya. Palagi pang maunawain sa mga bagay-bagay. Lumipas pa ang mga linggo at mga buwan, ilang buwan na silang nandoon, medyo nakaipon na siya at naghanap ng pwede nilang upahang bahay. Pero bago pa sila makahanap, may lumapit na sa kanila at binigyan sila ng tulong. Diyan kayo nakatira? Tanong ng isang ginang na kasama sa nagzumba kanina. Tumango naman siya. Opo. Pero may malilipatan po kami. Nakapag-ipon na naman po ako. Umiling ang ginang at tinapik ang balikat niya. Ay nako, wag na. Kawawa naman kayong mag-ama. Yung manugang ko may kapatid siyang SK chairman sa isang village. Alam ko naghahanap sila ng caretaker doon sa isang covered court doon. Dahil aalis na yung dating caretaker. Nakapagtapos na kasi ang anak. Doon din nakatago ang mga gamit at sound system ng barangay. Pwede kayong mag-ama roon. Mas maayos at medyo tahimik. Ilipat mo na lang ng school yung anak mo. Saka baka matulungan ka pa na mag-apply para maging beneficiary ng PWD. Malaking bagay yun para sa inyo. Habang nakikinig siya sa sinasabi ng ginang, hindi niya napigilan ang mga luha. Hanggang sa unti-unti, naging hikbi na yon. Nagulat ang ginang at hinaplos ang likod niya. Ano ka ba naman? Naiyak ka na. Hirap na siguro ang kalooban mo. Malumanay na sabi ng ginang. Pinunasan niya ng tuwalya ang kanyang mga luha. Sobrang saya lang po na may tutulong na. Maraming salamat ho. Napangiti ito. Okay lang yon. Masaya akong makatulong sa inyong mag-ama. Saka nakikita ka namin dito palagi. Talagang nagsisikap ka para mabuhay kayo ng anak mo. Kung iba, iniwan ang anak mo at sumuko na lang. Pero ikaw lumalaban pa rin. Kaya deserve mo lahat ng tulong na pwede mong makuha. Katulad ng pangako sa kanila, doon na nga sila tumira sa covered court. Sa likod yon ng stage at nandoon ang mga sound system. May isang space doon na doon lang silang mag-ama. Bukod sa paglalako ng ice cream, magkatulong silang naglilinis ni Marie ng buong covered court. Sinasaway kapag may mga pasaway na kabataan. Anak! Bulalas niya kay Marie nang makita itong sumasabay sa mga nagsusumba na matatanda. Tumawa ang matandang babae na kasama nito. Hayaan mo ng anak mo, nakakatuwa nga. Napakamot na lang siya sa ulo. Mababait ang mga tao roon, kaya halos lahat ng nagpupunta, kilala na sila ni Marie. Gayunpaman, may mababait man, may mga masasama pa rin ang ugali. Anak, ang taas naman ng room ninyo. 4th floor talaga? Tanong niya kay Marie. Napakamot ang anak niya.
Tay, pasensya na po. Mahina siyang tumawa. Okay lang, kaya ko naman. May mga kamay pa naman ako. Nagtiyaga siyang gawing lakas ang mga kamay niya para makaakyat sa hagdan. Bigayan ng card ni Marie at gusto niyang makita ang mga grado nito. Sige na anak, mauna ka nang umakyat, sabi ni Yong habang sinisikap na makaakyat. Umiling si Marie habang bitbit ang wheelchair niya na nakatiklop. Sasabayan po kita, Tay. Habang paakyat, may mga batang umaakyat. May mga napatingin at mga tumawa pa. Ay Marie, yan ang tatay mo? Tanong ng isang kaklase ni Marie. Bakit walang mga paa? Tumingin si Marie sa kaklase nito. Okay lang na walang pa ang tatay ko. Ikaw nga, walang utak eh. Nagtawanan ang iba't ibang mga bata sa sinabi ng anak niya. Natawa na lang din si Yong. Nasaktan siya sa sinabi ng iba sa kanya, pero nabawi naman yon dahil sa pagtatanggol ni Marie. Mabuti na lang, nagpapalaki siya ng anak na matatag ang loob at hindi bastang nagpapaapi. Nako, hiyang-hiyang sabi ng advisor nang makita ang kalagayan niya. Nako, pasensya na ho. Hindi ko po alam na PWD kayo. Bakit naman hindi mo sinabi, Marie? Sana hindi na siya pinakyat. Sa may faculty na lang. Napangiti si Yong. Okay lang po. Wala naman pong problema. Kaya ko naman pong umakyat, ma'am. Ayaw niyang maging pabigat para sa lahat. Gusto niyang normal pa rin ang tingin sa kanya. Kapag ganoon, pakiramdam ni Yong na walang kulang sa kanya. Simula noon, nalaman sa school na walang mga paa ang tatay ni Marie. Kaya kapag may mga ganoong gathering na kailangan ang magulang, ang mga teacher na ang nag-a-adjust para sa kanya. Hindi naman kailangan pero iniisip niya na mababait ang mga yon. Mabilis na lumipas ang mga taon. Paunti-unti, naging maayos naman ang kanilang buhay. Nakakakain sila, nababayaran ng bills, at nakakapasok sa paaralan ang kanyang anak. Nasa high school na si Marie at talagang lumalaking maganda. Sino yung naghatid sa'yo? Tanong ni Yong. Abala sa pagbabasa ang kanyang anak. Wala po yon, classmate ko lang po. Tumawa si Yong. Classmate o manliligaw? Napabuntong hininga ito. Tatay talaga, walang takas eh. Sige na nga ho, manliligaw, pero hindi ko pinayagan. Wala pa akong balak mag-boyfriend. Wala po yan sa linya ng mga pangarap ko sa ngayon. Napangiti si Yong. Alam ko naman yon. Alam ko may disiplina ka palagi, Marie. Kaya nga, palagi ako may tiwala sa'yo. Pero kung gusto mo talaga ng boyfriend, edi ayos lang naman sa akin. Basta alam mo ang limitasyon mo. Bahagyang ngumiti ang anak niyang dalagita na. Tay, salamat po, pero saka na po yan. Bahala po sila dyan. Manligaw sila kung gusto nila, pero nilinaw ko na ho na aral muna bago boyfriend. Sasakit lang po ang ulo ko sa mga yan. Humalakhak si Yong at hinayaan na lang na mag-aral ang kanyang anak. Siya na ang nagplansya ng uniform nito. Ganoon naman silang mag-ama palagi. Halinhinan sa paggawa ng gawaing bahay. Tay, maya-maya ay sabi ng kanyang anak. Lumingon ito sa kanya. Ayaw niyo po bang mag-asawa ulit para sumaya-saya naman po ang buhay niyo? Magkasama po tayo pero alam ko po na nangungulila pa rin po kayo sa pakiramdam ng may asawa. Tinawanan niya na lang yon. Hindi ko na iniisip yan, anak. Kontento na lang ako sa maging ama sa'yo. Marie, sino namang gagawin kong asawa? May papatol ba sa katulad kong walang mga paa? Ngumuso si Marie at parang hindi alam kung sasabihin ba ang nalalaman o hindi. Bakit naman po walang papatol, Tay? Ang pogi-pogi mo pa rin kahit wala ka ng mga paa. Sakang sipag mo pa rin po at masikap sa buhay. Hindi ka sumusuko. Tipid na lang siyang napangiti. Bigla niyang naalala si Lani noon. Ganoon ang tingin ng dati niyang asawa. Pero simula nang mawalan siya ng mga paa, hindi na ito nagtiwala pa sa kanya. Actually, Tay, parang may papatol pa rin naman po sa inyo, saad ni Marie. Nanlaki ang mga mata ni Yong. Sino namang papatol sa akin? Si Ate Buday, Tay, yung nagtitinda ng gulay dyan sa may talipapa, sabi pa ni Marie. Bigla na lang siyang malakas na tumawa.
Sumakit ang tiyan niya sa sobrang pagtawa. Anak, ano bang sinasabi mo? Pinaglihiya tayo ng nanay niya sa samahan ng loob. Ang sama ng ugali nun, anak. Tumawa na lang din talaga ang dalagita. Tay, hindi po talaga. Hindi niyo po ba napapansin? Masungit po siya sa iba pero sa'yo, slight lang po. Saka natitigan ko po siya ng isang beses. Grabe pong titig sa'yo, tay. Malakas po talaga ang kutob ko na gusto ka niya. Napalunok bigla si Yong. Medyo natulala siya sa mga sinabi ni Marie. Parang ang hirap naman nga kasing maniwala na gusto siya ni Buday. Kaya nang sumunod na araw na bumili siya rito, hindi niya maiwasang tingnan ang babae. Bakit ganyan ka makatitig? Masungit nitong tanong. Napabuntong hininga na lang si Yong. Pakiramdam niya, inuuto na lang siya ni Marie. Paano naman siya magugustuhan ni Buday? Bago pa siya makapagsalita, may mga dumaan na mga kabataan sa gilid. Medyo nasagi siya kaya gumalaw ang wheelchair na sinasakyan niya. Hoy, mag-ingat nga kayo! Kitang may tao eh! Iritadong singhal ni Buday. Napatitig ulit siya rito. Naguguluhan siya kay Buday. Kaya dinerecho niya na lang. Buday. Ano? Kinuha nito ang sako ng gulay sa gilid. Gusto mo ba ako, Buday? Biglang nanghina si Buday at nadapa. Muntik nang mapasubsob ang mukha sa lupa. Agad niyang hinawakan ang braso nito. Naiirita ang mukha ni Buday pero namumula naman. Anong gusto? Sino ka ba? Dingdong Dantes? Ikaw ba yan? So, hindi mo ko gusto? Napakagatlabi si Yong. Hindi nakasagot si Buday. Umiwas ng tingin at iniba pa ang usapan. Natawa na lang siya. Mukhang gusto nga yata talaga siya ni Buday. Kaya simula ng araw na yon, palagi na siyang nagpapapansin sa masungit na si Buday. Naiinis pero hindi naman siya tinataboy. Kaya sa bawat araw, may kaunting kulay kahit papaano ang kanyang buhay. Gusto mong mag-date tayo, Buday? Tanong niya rito. Namula naman ang pisngi nito. Saan? Kahit saan. Sa malapit lang. Yung pwede tayong mag-picnic. Isama natin si Marie para matulungan niya ako. Tumaas ang mga kilay nito. Bakit naman iistorbohin mo pang anak mo? Pwede naman na ako na lang ang tumulong sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit? Gusto mo? Solo lang tayo. Tayong dalawa lang. Napakurap si Buday. Hindi Alam mo, sige, isama mo na lang si Marie. Nakakainis ka. Masyado kang assuming. Mahina na lang siyang tumawa. Kahit nagsusungit, hindi alam ni Yong kung bakit mas lalo niyang nagugustuhan si Buday. Masungit pero alam niyang mabuti ang kalooban. Ilang beses niya na yung napatunayan. Kaya nang magpatuloy yon, talagang nanligaw na siya. Naging sila ni Lani. Tinuring niyang asawa si Lani pero hindi naman sila kasal. Kaya alam niyang kaya niyang ibigay ang sarili kay Buday. Bakit saging ang binigay mo sa akin? Kasi mukha akong unggoy. Hindi man lang chocolates? Reklamo ni Buday. Napakamot si Yong at bahagyang natawa. Next time, chocolates. Nakita ko lang naman ang saging. Binili ko kasi ang sabi mo, favorite mo. Bakit inaaway mo na ako? Saka paano magiging mukha kang unggoy ang ganda-ganda mo. Napairap si Buday pero nakita niyang nagpipigil naman ng ngiti. Aaminin niyang mahirap ligawan si Buday pero kalaunan nakuha niya rin ang matamis nitong oo. Akala ko hindi mo na ako sasagutin. Saad ni Yong habang kumakain sila ng fishball. Wala na sa isip ko na magkaroon ng kinakasama o ng asawa. Alam mo na, dahil sa kondisyon ko. Kumunot ang noo ni Buday. Ano naman, mga pa lang naman ang wala sa'yo pero marunong ka namang magmahal ng buo. Yun ang hindi ko makita sa iba. Sa karamdam ko na mabuti ka namang lalaki. Hindi ka mayaman pero kaya mong gumawa ng paraan. Saka sa ilang taon na kitang nakikita ko ang pag-aalaga mo kay Marie. Napalaki mo ng maayos ang anak mo, kaya kapag may anak na tayo, hindi ako matatakot kung ikaw ang magiging ama. Hindi niya napigilan na mapangiti. Hindi niya akalaing magmamahal siya ulit. Pero masaya siya sa bagong buhay na yon.
Pero kung kailan okay na ang lahat, saka naman may nagbabalik. Anong ginagawa mo rito, Lani? Tanong ni Yong sa ina ng anak niya. Maayos na ang itsura ni Lani. Halatang may kaya na, may mga anak na rin at mukhang may kaya ang napangasawa. Huminga ito ng malalim. Gusto ko lang humingi ng sorry sa inyo para sa mga nagawa ko. Inaamin ko na nagkamali ako. Iniwan ko kayo. Pero ngayon gusto ko sanang tumulong para sa pag-aaral ni Marie. Napabuntong hininga si Yong. Gusto niya yung tanggapin. Pakiramdam niya, wala namang magiging masama roon. Para naman yon kay Marie. Pero si Marie lang ang may ayaw. Alam niyang may naiwan ang hinanakit sa puso nito para kay Lani. Hindi na ho, ibuhos niyo na lang po yan sa bago ninyong pamilya. May tatay naman po ako saka merong mama buday na. Hindi ko na po kailangan yan. Ang mabuti po, umalis na lang po kayo para matahimik na ang lahat. Naluha si Lani pero naiintindihan ang desisyon ni Marie. Tiningnan ni Yong ang kanyang anak. Hindi niya masisisi kung galit ito, pero hangad niya na dumating ang panahon na mawala ang hinanakit na yon. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang buhay para sa kanila. Nagkaroon sila ng anak ni Buday. Si Marie, napatapos niya na sa college. Congratulations, Ate Marie! Malambing na bati ni Bernadette at niyakap si Marie. Mahina namang tumawa ang dalaga. Salamat! Yumakap din sa kanya ang kanyang anak. Salamat po tay, sa lahat. Nakagraduate na po ako. Naluha na lang si Yong. Ang dami nilang pinagdaanan pero kinaya nila at nagawa nila. Nawalan man siya ng mga paa, naging buo ulit ang pakiramdam ni Yong dahil sa mga taong nagmamahal at labis na naniniwala sa kanya. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang buhay ay hindi laging patas. May mga mawawala, pero hindi mawawala ang halaga natin bilang tao. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Hindi kahihiyan ang magsimula muli mula sa maliit. Ang tunay na tapang ay ang pagpiling bumangon kahit paulit-ulit tayong nadadapa. Sa huli, hindi pera o pisikal na lakas ang bumubuo sa atin, kundi ang pagmamahal, pananagutan at ang desisyong hindi sumuko sa bawat hamon ng buhay.